babaguhin nila ang desisyon. Ngayon, walang batayan ang impeachment. Pero matutuloy ang impeachment dahil kailangan nilang siraan si Inday Sara. Paalisin. Ang tanong, makukonvict ba siya, maabsuelto? What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Attorney Panelo. Pinaliwanag ni dating Chief Legal Counsel na si Attorney Sal, no? Itong planong impeachment ni Liza Tambalos Bonget kasama ang mga young guns nito laban kay VP Sara, mga kababayan. Nawinika niya na mahalaga ang boto natin, no? Sa darating na 2025 midterm election sapagkat nakasalalay dito, mga kababayan, kung matutuloy ang pagpapatalsik kay VP Sara Duterte. Nako naman po na dapat nga, mga kababayan, itong mga kongreso ang i-abolish, no? Sapagkat kitang-kita naman ang mga pagnanakaw nila, mga luho at ang mga ginagawang pang-iipit o scripted na hearing sa harap ng kamara. At wika nga ng nakararami na malaking gulo to na 3 to 4 months from now, mga kababayan, maialis sa pwesto itong si VP Sara. Na baka yun na din ang maging signal para lumabas na nga talaga tayo sa ating mga kabahayan at umpisahan na ang tunay na laban na ating mapapakinggan ngayon. Ang confidential funds na ginamit niya ay binigay ni Presidente Marcos Jr. sa kanya at ginamit niya sa pamamaraan at sa layunin kung paano nalika ang confidential funds. Pangalawa, sabi nila mali ang paggamit niya. Hindi rin totoo yan sapagkat ang COA ay nag-certify na walang mali at yung ibang tinatawag na notice of disallowance na kini-question yung kanilang paggastos, hindi pa pinapaliwanag pa sila kung bakit babaguhin nila ang desisyon. Ngayon, walang batayan ang impeachment. Pero matutuloy ang impeachment dahil kailangan nilang siraan si Inday Sara. Paalisin. Ang tanong, makukonvict ba siya, maabsuelto? Dapat maabsuelto kasi nga wala namang batayan kung susundin ang batas. Ang problema ang magiging hukom dyan ay yung 24 senador. Yung impeachment, most likely, ipapail nila within the next 3-4 months. Kaya, yung magpapail ng certificate of candidacy na papayag ba kayo nun, mga kababayan, na 3 to 4 months patatalsikin na ng mga buhaya itong si VP Sara Duterte? Yan na nga bang sinasabi natin, mga kababayan, talaga minamadali nila, no? Lalo na't alam nila na humahabol sa pagka-senado, lalo na't alam nila na may balak humabol sa pagka-senado itong si Tatay Digong at si Mayor Basti. Grabe naman yan. Anong mangyayari na lang sa atin, mga kababayan, kung mga young guns ni Bonget Liza ang maupo sa pagka-senado? Mga re-electionista, hindi na sila senador. 12 sa kanila. May maiiwan. Hindi naman kung hindi man 12, basta maraming re-electionista. Kaya yung 12 na mananatili dyan sa pwesto at yung 12 na bagong papasok, sila maghahatol kung guilty ba o hindi. Kung susundin nila ang batas, talagang walang batayan, dapat unanimous 24 senadores boboto ng acquittal. Pero hindi yan ang realidad. Ang realidad, ang mga senador ang siyang magdidesisyon at ang magiging giya nila, sila ba ay magpapasailalim sa kapangyarihan, sa ayuda, sa pinansya ng Malacanang o ng administrasyon na kalaban si Inday Sara ngayon? O mananatili silang maninindigan? Grabe naman yan. Magiging independyente. Doon natin malalaman. Kasi kung maninindigan sila, absuelto. Pag sila ay matatakot at magsisipsip sa administrasyon, convicted. But, regardless, kung maabsuelto man o hindi, itong tandaan nyo, pag yan ay tinuloy nila at sigurado namang itutuloy, maliban na lang kung tamaan sila ng kidlat ng kaliwanagan, talagang iko-convict yan. But kahit sila ma-absuelto o hindi,
maabsuelto man o hindi, tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo, si Inday Sara ay magiging isang martir na political martyr. At siya ay yayakapin ng taong bayan na sukang-suka na sa ginagawang lalapastangan sa kanyang karapatan at paninira sa kanya. Yayakapin si Inday Sara, mamahalin ng taong bayan, at parurus. Baka nga yun pang maging hudyat, Atty. Panelo, na mag-people's power na talaga, no? Magkaroon ng revolusyon sa harap ng Malacanang. Na kung kayo ang aking tatanungin mga kababayan, papayag po ba kayo na ganun-ganun na lamang ang mangyari? Na wala namang ginawang mali ang isang BP Sara, no? Ngunit talagang dinidiin siya sa kontrobersya pagdating sa confidential funds. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Saan ang mga nasa likod ng kalapastangan ng ito? At darating ang panahon na yung mga yan, mga lumalapastangan na yan ay mawawala sa kapangyarihan. At si Inday Sara naman ay tatahakin ang daan na tinaak ng kanyang amang si Presidente Rodrigo Roa Duterte. At siya ay, she can now lay a valid claim for a rightful succession to the presidency. Magiging presidente rin siya. Yan, maniwala kayo. Absueltuhan o makundik yan, sigurado magiging presidente ng bansa yan. Maliban na lang kung hindi siya tumakbo. Pag hindi siya tumakbo, si Robin Padilla patatakbuhin natin. Kung kaya naman mga kababayan, dumako muna tayo dito sa video na ito, no? Na total Friday na rin naman, mag-flashback Friday tayo dito sa mga sinabi ni Tatay Digong para sa mga kababayan nating OFW. And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Everyone wants to come home. I said to Secretary Bello, those who want to be repatriated, with or without money, I will ask PAL and Cebu Pacific to provide the transportation. I want them out of the country, those who want to go out, in 72 hours. Naramdaman niyo ba ang galit niya kung ako ang tatanungin mo? O, bilang Pilipino, ayaw ko din na inaapi ang kababayan ko kapag nangingibang bansa para maghanap buhay. Oo, maaaring nagkukulang din at nagkakamali. Pero hindi naman siguro dapat humantong sa malupit na paghagupit sa katawan. Sa lahat na naging presidente natin mga kababayan, masasabi natin na siya lang ang tunay na nagmalasakit sa mga OFW. At kung minsan, aabot pa sa kamatayan. Kaya nga sa mga ganitong pangyayari sa mga OFW, gayon na lamang ang galit ni dating Pangulong Duterte at nasabi ang mga katagang ito. No country, as long as I'm president, no country can bring us into trouble. Matapang, may puso sa mga naaapi, at talaga namang sa bawat bitaw niya ng salita ay mararamdaman mo siya. Bakit? Dahil nararamdaman din niya ang damdamin ng maliit na walang kakampi. They have about 3 hours of sleep, tapos yung leftover ang gano'n. Kasi pagkatapos linis niyan isang bahay diyan, linisin pa niyong sa son-in-law niya, tapos isang bahay ng kapatid niya. Ganun yan. Malaala ko, ang iba, Tama naman. biktima pa ng abuse. Nandito talaga kami dahil si Tatay Digong para sa'yo. May halimbawa, makakausap mo si Presidente si Tatay Digong. Anong mensahe mo? Salamat po sa kanya. Sa lahat po ng tumulong sa akin. Tinitiis yan. Alam ko yan. Hindi ko lang masasabi dito. Kaya ako dyan mainit. Anak lang ako ng mahirap. Hindi naman kasing hirap talaga. Pero alam ko ang laro. Kung sa amin pang Bisaya, matugad na ko. Maabot ko yung pinaka... Salamat Tatay Digong, minsang isang panahon nakatikim kami ng presidenteng may tunay na tapang at malasakit. Tapang na hindi pa kunwari at malasakit na hindi pinagkait. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap.
Kayo ang protektahan ko. Ikaw ang presidenteng may malaking Grabe puso yun. para sa Pilipino. Sabi ng doktor, huwag kang mag-alala. Kasi sinadya talaga yan ng Diyos na malaki ang puso mo para tumanggap ng 1 more or 2, 3 more loves in your life. Kung maaari lang, tumakbo sa pagka-vice presidente din tong si Tatay Digong eh. Sa tingin nyo mga kababayan na Duterte ang tandem, anong opinion nyo patungkol doon? Paki-comment nga ng ating mapag-usapan. Sabi ng doktor, wala namang diferensya. Medyo malaki lang nga. Baka nga talaga so that you can accommodate more loves in your life. Kaya kayong lahat dito, kasya kayo sa puso ko. The best president. May isa akong cabinet member, sabi niya galing siya sa Europe, sabi niya, Lord, you have a very bad image sa EU pati sa Amerika. Sabi ko, look, I am not a lucky. Hindi ako bata-bata ng Amerikano o EU. I only serve the Philippines. Grabe talaga ang impact na iniwan ng Duterte legacy, no? Ay nako, nakakamiss din eh. Yung mga bira niya, dagdag pa na siya ang dahilan kung bakit naging mapayapa ang daan, no? Nanilimas niya ang mga adik sa bawat kanto ng ating bansa. Pero ngayon, mga kababayan, ayan, balik na naman under sa administrasyon nila Liza Bongit Tambalos. Happy Teacher's Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. At sa ating, Happy Teacher's Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Nako po, huli. Thank you. Nangako na po si Speaker. At Tama nga ang winikan ni VP Sara, mga kababayan, na hawak-hawak nila Tambalos at Zaldico ang budget. ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Kung kaya naman, ayan mga kababayan, si Atty. Topacio, binanata ng mga miyembro ng Quadcom, no? Atin naman tong pakinggan. Ngayon, kung sino inaapi, sila yung mas gusto ng tao. Ba't ganun, di ba? Hindi, may underdog mentality. Kung aping-api naman kasi. Opo. Oo, lalo na kung yung mga nang-aapi, ang papangit. Ng Quadcom. Pangit na nga, mapang-api pa. Ano naman Grabe. matutuwa sa'yo? Hindi bali yung siguro kung maganda ka, mapang-api ka, baka mapagpasensyaan pa ng ilan, although masama rin yun. Pangit ka, ikaw ay mabait, okay na rin yun. Pero pangit ka at mapang-api, ha? Bago, marami ka pang, marami ka pang kahina-hinalang mga kayamanan, problema ka na yun. No? Yun, ang Bago, may balbas ka pa, mahirap na yun. No? Pero wala akong tinutukoy kung sino yun, ha? Buwisit talaga sa'yo. Opo. Pero Tony, dating NPA ka, yes. patay ka ng mga polis, hit squad ka, Alex Moncayo Brigade, magagalit talaga sa'yo mga tao. Ganun. Tama naman. Kasi ang At yun na nga mga kababayan, atin napasadahan itong mga viral video sa Facebook kung saan talaga nga namang magulo pagdating sa usapin ng politika na malayong-malayo ang mga Duterte sa bangag na administrasyon. As always mga kababayan, kita na lang ulit po tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated po kayo sa mga uploads ko araw-araw. Marami pong salamat mga kababayan. Ingat and God bless.